sabor sa Taiwan. Hello mga kasabor. Tara, samahan nyo na naman kami pumunta ng Sapa at mangunguha tayo ng isda. Nilalakad lang natin papunta doon sa Sapa. Medyo malapit lang naman. Nasa ibabang banda ng aming bahay lang. Pero syempre, dadaan sa kagubatan. Ayan patarik yan. At nadaanan nga natin itong mga pandan. Pandan ang tawag sa amin, yung ginagawang banig. At ayan, dumating na tayo sa Sapa. Konti na lang yung tubig na natira kasi nga summer, di ba? Wala pala akong nakuhang maraming videos dito kasi nga nagmamadali kami. At ayan, initcha ko lang yung screen natin at pagkatapos sa bahay na tayo uli. Medyo kukonti lang nakuha natin para ulam lang yan sa hapunan natin kagabi. Ganito kami dito pag namimiss na namin kumain ng isda sa Sapa. Nagpahinga lang kami konti at bumiyahe na rin papunta sa tindahan para naman makabili ng ilalahok na gulay. At syempre kasama itong ating alaga na sobrang kulit, ayaw magpaiwan. Ganito kasi kami dito, hindi kami agad-agad namimili or naninigurado kung anong klaseng luto yung gagawin sa isda sa Sapa na mahuhuli. Kasi nga hindi sigurado bago ka pumunta ng Sapa kung may mahuhuli ka or wala, di ba? At ayan, dumaan na naman tayo uli dito sa napakatarik na daanan. Ito yung gustong-gusto kong dumaan dito kasi parang nagtutour ka lang. Parang sa ibang lugar ka. Kapag nagagawi ako dito ay nakakawala ng stress. Ang napakagandang tanawin. At mabilis na lang kami doon sa tindahan. Bumalik na rin kami. Ayan yung nabili naming mga gulay. Papalubog na kasi ang araw. At ayan, nakuhanan na namin yung paglubog ng araw kahapon. Ang ganda, diba? Hindi na kami bumaba para kuhanan ng magandang video. Kasi nga gabi na maya-maya lang. At inihanda ko na nga ang ating iluluto. Habang kami bumibiyahe kanina, ay iniisip ko kung ano ba talaga yung magandang luto o masarap na luto. Dahil nga ay hindi mahilig sa isda sa Sapa itong mga bata, ay naisip ko kung paano ba tatanggalin yung lasa ng isda sa Sapa para makakain naman sila. At naisip ko na i-breading yung ating isda para naman matanggal yung lansa. At ayan, pinirito na natin yan para crispy talaga siya. Pinahanda ko na rin ng gata ang ating binata para naman maya-maya lang ay tapos na nating iprito at mailuto na rin ang gulay. Ilagay na natin itong gata sa ating kawali pala. Nawili na ko sa kakailonggo, At saka inuna pala natin itong tangkay ng ating pechay at saka itong ating sitaw. Kabilin-bilinan kasi ng ating grupo na gusto niyang malambot yung sitaw at saka itong tangkay ng ating pechay. At isinunod na rin natin ang ating mga sangkap. Ayan, pakuluan lang ng konti bago ilagay ang ating mga isda. Hindi ko muna siya tinimplahan kanina kasi nga itong ating isda ay medyo matapang yung lasa niya sa breading mix natin. At maya-maya ay isinunod na natin ang ating dahon ng pechay. Pakuluan ng konti at okay na. At bumili rin pala tayo ng maliliit na tulingan para gataan din siya. Ang dami nating inulam kagabi. At ayan, inihain na natin para naman makakain na ng masarap na ulam. At dito napatunayan ng mga bata na wala talagang lansa siya sa aking ginawang technique. At ito na ang ating simpleng hapunan kagabi. Simple pero busog na busog kami. And that's all for today. Thanks for watching. Dali na kaunta. Hindi lang pag-i-play. Nga po na. Lubigan ko. Yang asway, awan. Wala sang sabor sang haluan. Wala man sabor sang Taiwan. Kasi may black kami. Oh. Ay, kita ko lang. Ay, ito ko ang Kahangla. Everyone.